To God, hallelujah. Now let us all stand, mga kapatid. Glory to God. Brother Du, meron ba, after na no, yung ano nito? After na yung pag-reporting ng ano natin? Next week, alright, sige. Now, we will start, mga kapatid. Let us read in 2 Peter chapter 1, verse 24. Our theme this month of September is oath, or sa Tagalog, panunumpa, no? Now, mas madali matandaan, promise, mga kapatid. Now, let's read 2 Peter chapter number 1, verse number 2 to 4. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. And His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Verse number 4, by which have been given to us exceedingly great and precious promise. Everybody say, precious promise. It's not just promise, but precious promises. Meaning, hindi lang isa. That through this, you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Now, babasahin ko sa Tagalog, mga kapatid, Bagong Tipan, or FSV, Filipino Standard Version. Versikulo 2, sabi ng Bible, sumasagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay. Ulitin ko, mga kapatid. Ipinagkaloob ng Diyos sa atin lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay at sa pamumuhay ng tapat sa Kanya. Ito'y sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin ayon sa Kanyang karangalan at kaluwalhatian. Verse 4, sa pamamagitan ng mga ito'y ibinigay niya sa atin ang Kanyang mga mahahalaga at dakilang pangako. Ulitin ko, mga kapatid. Sabi ng verse 4, ibinigay niya sa atin ang Kanyang mga mahahalaga at dakilang pangako upang kayo'y maging kabahagi sa Kanyang kalikasan bilang Diyos. Yamang nakaiwas na kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa. Let us pray. Panginoon, salamat sa iyo po makapangyarihang salita. God, kumilos ka ng malaya, Panginoon, sa bawat isa sa amin at kami mananagumpay sa tulong mo, Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa nakikinig at gayon din sa iyong mensahero. Lord, ikaw may taas, Panginoon, at gayon din aming sinasaway ang mga gawa ng kaaway at pagnanais, Panginoon, na wasakin at hadlangan niyo salita. Ikaw po, Panginoon, Lord, Amen, magwasak sa pangalan ni Jesus. And amin pong inangkin ang tagumpay nito, Panginoon, na uwi kami, may galak, may kapayapaan at sigla sa tulong mo, Panginoon. And everybody shout in Jesus' name. Baba natin mga Bible at palakpakan natin ating dakilang Panginoon. Yung malakas sa palakpak at mapuri sa ating Panginoon. Come on, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Hallelujah. Come on, let's shout unto God with a voice of triumph. In the name of Jesus. Everybody shout in Jesus' name. Now, sabihin mo sa katabi mo bago mo po, standing on the promises of God. God bless you. You may be seated. Now, 2 Peter chapter number 1, verse 2 to 4, God has given Christians, or the followers, exceedingly great and precious promises. Mark the word. Great and precious promises. Hindi lang isa na nabanggit, kundi ito po ay mahalagang mga pangako. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang isa o dalawa lang, mga kapatid, ang ipinagkaloob na pangako sa atin ng Panginoon. Now, ang sabi dito, mga kapatid, isa sa mga ating pong mga hindi natin malilimutan na slogan ng world o ng mundo ngayon, mga kapatid. Amen. We live in a world of broken promises.
You see, kahit saan ka pumunta, mga kapatid, in politics, kahit saan pang lugar, mga kapatid, hallelujah, especially nowadays, makikita mo na karamihan sa mga tao ngayon, hallelujah, we are full of promises, but it is broken, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. We live in a world of broken promises, from relational pain to outlandish political promises. Hanggang sa kahit man sa mga bagay, mga kapatid ko, sa mga ating pong mga kinatatayuan at paligid. Hallelujah. Kahit anong gawin natin, mga kapatid, hallelujah, ang mundo nating ibabaw ay napuno na ng idea or big idea that we are living in a world of broken promises. Amen. Now, remember, mga kapatid, amen, according to one estimate, there are 30,000 promises in the Bible. Everybody say 30,000. As estimate lang yan, mga kapatid, ha? And ito po'y nakakalula o nakakagalak din, mga kapatid, dahil there are about 31,000 verses in the entire Bible. 31,000 verses. But there are 30,000 promises in the Bible, mga kapatid. Now, do you remember in 1956, Everett Storms, a school teacher, during po sa 27th reading of the Bible, ito po'y natallied up to 8,800 promises. And it took him a year, isang Bible teacher, it took him a year and a half to write them all of down. Lahat po ng promises, mga kapatid. Now, hindi ko sinasabi na basahin natin lahat, pero isa ito sa mga halimbawa, mga kapatid. The promise of our Lord Jesus Christ, one of His promise is the promise of eternal life. Everybody say eternal life. The promise of guidance, the promise of the Lord's return, the promise of rest, the promise of victory, the promise of answered prayer, and the promise of wisdom, the promise of peace, the promise of God's presence, the promise of forgiveness. That is, all of that, mga kapatid, that is isa sa mga iilan lang mga pangako ng ating dakilang Panginoon. That's why if we live the world of broken promises, I tell you, if you read God's Word, that will remind us that we are standing on the promises of God. Kapalagpakan natin ating dakilang Panginoon. If you read in the Old Testaments, dahil kapag binasa natin sa Lumang Tipan, mga kapatid, ang salitang promise, it refers to speaking or speech. Everybody say speech. Or to say. In other words, mga kapatid, when God says something, that is already settled, mga kapatid. Now, isa sa mga pastor na nagsabi dito, mga kapatid, a promise is the assurance that God gives to His people so they can walk by faith while they wait for Him to work. Everybody say, praise the Lord. Now, here's the difference between a command and a promise, mga kapatid. Because a command from God is something we should do. Kapag sinabi mong command, yan yung mga bagay na kailangan mong gawin. But a promise must be believed, mga kapatid. A promise from God is something God will do. If a command is something we should do, then a promise from our Lord, our mighty Savior, is something that God will do. In other words, it's not our obligation. It's not our work, mga kapatid. Hallelujah. When God gives us a command, and that is our obligation, that is our responsibility, we need to obey, mga kapatid. But when God promised, that is His, mga kapatid. Hallelujah. A command must be obeyed. A promise must be believed. When God gives command, He says, you will. When God gives a promise, He says, I will. God says, I will never leave you nor forsake you. He said, I will. Pero kapag ikaw tao, mabilis ka maniwala sa tao pa lang na nagsabi, mga kapatid, kaya tama lang sinabi ng Bible, huwag kang basta-basta maniniwala, and you should never put confidence in man. Hallelujah. Why? Dahil ang tao pag nangako, mga kapatid, napapako, pero ang ating dakilang Panginoon, hallelujah, when God said, upon this rock, Peter, I will build my church. Palagpakan natin Panginoon.
That's why the Bible full of promises of God, mga kapatid. Hallelujah. That's why Adoniram Judson says, the great missionary of Burma, sabi niya, the future is as bright as the promises of God. In addition, D.L. Moody said, God never made a promise that was too good to be true. And here's a statement, mga kapatid, that it's worth pondering to us. God never overpromises and He never underdelivers. Kahit kailanman, mga kapatid, hindi nalilate at hindi rin, mga kapatid ko, amen, hallelujah, nagbibigay ng pako sa pangako ng ating dakilang Panginoon. Why? Because every time that God promised, He will do it. Now, let us continue, mga kapatid. Now, do you remember, mga kapatid, hallelujah, one of the favorite hymn, amen, standing on the promises. Or isa sa mga inaawit natin, mga kapatid, amen? Standing on the promises. Now, number one, exceedingly great and precious. Yan yung isa sa mga pangako ng ating dakilang Panginoon. According to 2 Peter chapter 1, 2 Peter chapter number 1 verse 4. Binasa natin, mga kapatid, hallelujah. If you read that, mga kapatid, that by which have been given to us exceedingly and great and precious. Dito ka lang makakita na ang dakilang Diyos, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, nangako sa iyo ng dakilang pangako. Ikaw ba, hindi mo minsan ba nasa isip, mga kapatid, hallelujah, or sadyang natatakpan tayo ng ating mga pangangailangan o ating problema, mga kapatid, na nakalimutan na natin na ang pangako ng ating Panginoon ay tapat kailan paman, hallelujah. Sabi ng awit, amen, kapag ang Diyos, amen, nangako, ang kanyang pangako tapat kailan paman, hallelujah. Hindi nagmamaliw ang kanyang pong pangako, mga kapatid. Kaya kapag ang Diyos nagsabing promise, tutuparin ang ating dakilang Panginoon. His promises is reliable and trustworthy. According to 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Amen. Hallelujah. Ito po ay katotohanan, mga kapatid. Sinabi ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. That's why, hallelujah, every believers, everybody say every believers. We should remember this. God has given us His word and God cannot lie. Remember that. Hebrews chapter 6 verse 18. God has given us His word. And God cannot lie. In other words, tayong tao lang ang may pagkukulang. Dahil matagal nang pinaprovide ng ating Panginoon lahat ng ating mga pangangailangan. God cannot lie. And He will perform of what He promised to us, mga kapatid. Now, next word is, are we standing on the promise? Sabi mo sa katabi mo, are we standing on the promises? Or sitting on the premises? Are you experiencing or standing on the promises? Or are you sitting worrying, mga kapatid? How many years na tayo naglilingkod sa ating Panginoon? Nakaupo dyan. Hanggang sa ngayon, nag-iisip pa rin tayo, anong gagawin ko sa problema ko hanggang sa ngayon? Instead of thinking your worry or your problems, mga kapatid, why not try to count and imagine or think the promises of God? The Bible full of promises, mga kapatid, at hindi galing sa tao, galing sa Diyos. Nang sabi ng ating Panginoon, babalik siya. Nang sabi ng Panginoon, iibigin ka niya, mga kapatid, hallelujah. At ang sabi ng Panginoon, papatawarin ka niya. Pero ikaw, tayo, mga kapatid, puno-puno pa rin tayo ng pag-alala. Punong-puno pa rin tayo ng pag-iisip, mga kapatid, amen. At nakalimutan natin that the Bible, 30,000 promises from our Lord, God, Savior, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang, sabihin mo, dali, sabihan mo, dali. Huwag ka nang mag-alala. May pangako ang Diyos sa iyo. Di lang sabihin mo, mga kapatid. Yung pangako pa lang na sabi ng Bible, God will provide. Will provide.
Doon pa lang, nagkailan ba tayo nag-anniversary na hindi pinrovide ng ating Panginoon? Ibig sabihin ba, yearly, paulit-ulit pa rin tayo nag-worry, mga kapatid? Kaya nga sabi ng Bible, worrying is a sin. Kasi parang pinapatunayan mo na wala kang Diyos, mga kapatid. Kaya nga, taon-taon ipakilala mo, ipakita natin, mga kapatid, sa ating Panginoon, hindi sa pagmamayabang, kundi dahil kilala na natin siya, kikilos pa rin tayo, pero ayon sa pananampalataya natin, mga kapatid, hindi nagkulang ang ating Panginoon. Let us clap our hands to Jesus Christ. Now, the promise made to the fathers, Romans chapter 15, verse 8 to 13. Pabasa, Brother August. Romans chapter 15, verse 8 to 13. I love the Tagalog word, mga kapatid, amen, para mas maintindihan ng karamihan. Dahil dito, amen, nabigay ang pangako, mga kapatid, amen, ayon po sa salita ng ating dakilang Panginoon, basahin natin sa Romans chapter 15, verse 8 to 13. Romans chapter 15, verse 8 to the verse 13. Sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Diyos, upang kanyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. At upang ang mga hentil ay makalalhati sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan. Kaya nang nasusulat, kaya nga't ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga hentil, at aawit ako ng iyong pangalan. Verse 10. Amen. At muling sinasabi niya, makigalak kayo, kayong mga hentil. Makigalak kayo, kayong mga hentil. Bayan, at muli, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga hentil. At purihin siya ng lahat ng mga bayan. At muli sinasabi ni Isaias, magkaroon ng ugat kay Jesse, at siya'y lilitaw upang maghari sa mga hentil. At sa kanya magsiasa ang mga hentil. Amen. Verse 13, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Palagpakan natin salita ng ating Panginoon. Now, balik lang tayo mga. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. That is a plan or the promise of redemption in the seed of Abraham. We know the story, mga kapatid. Hallelujah. That all of the plan of God para sa lahat sa atin, mga kapatid, ay naputol yun na wala dahil po sa kasalanan. But there is a plan, amen, for redemption, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya nga, sa mga nakatinang diklas kanina, tinakil at tinalakay natin yun, mga kapatid, dahil po ang ating Panginoon gagawa ng plano, paraan, para muli tayo maligtas, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ang Diyos, mga kapatid ko, amen, magsasara ng pintuan kailanman sa atin. Hallelujah. That's why, starting parang ng Old Testament, amen, there is a word and a gospel na ginawa ng plano ng pagligtas ng ating Panginoon. Hindi lang sa plano ng pagdating ng New Testament, sa simula pa lang ng Old Testament, meron na pong plano, amen, ang pagligtas ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Palagpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. That's why this promises, mga kapatid, is one of the example. Amen. Ayaw mababa. Turning away sinners from their sin in Acts chapter 3, verse 25 to 26. Amen? Turn sinners, according to Acts chapter 20, redeemed from the curse of the law of sin and death. Galatians chapter 3, verse 10 to 16. Now, if you read Acts chapter 3, verse 25 to 26, dito po, mga kapatid, pinangaral at pinalala nila na lahat ng may mga kasalanan magsisi. Wala nang iba. Starting pa lang, mga kapatid, amen. Sa pagdating po ni John the Baptist, amen, he prepared the way of the Lord. Nangangaral na siya, amen. Lahat tayo magsisi, amen, sapagkat ang karyaan ng Panginoon malapit nang babalik. At pagdating ni Jesus says, ganun din ang kanyang pinangaral, mga kapatid. Why? Because God has a plan for us to redeem us, mga kapatid, amen, from the curse of the law, sin and death, according to Galatians chapter 3, verse 10 to 16. Dito po, mga kapatid ko, amen, pinagkaloob ng ating Panginoon na ang seed,
amen, ay maligtas at ang pangako ng ating Panginoon kay Abraham ay matutupad, mga kapatid. At yun po ay nangyari at hindi po nahadlangan ng kasalanan at gawa ng kaaway, mga kapatid. Dahil hanggang sa ngayon, sa mga oras nito, ikaw at ako ay isa pong mapatunay na ang pangako ng Diyos hindi napapako dahil isa tayo sa mga seed ni Abraham. Hallelujah. Ikaw, tignan mo ang pagmasdan ng paligid mo, mga kapatid. Tila baga, minsan ikaw napapagod na nananalangin at umaasa sa ating dakilang Panginoon. Kaya ang sabi sa Romans chapter 15, mga kapatid natin binasa, huwag kayong panghinaan. Amen. Magpalakasan tayo, mga kapatid. Amen. At tayo po magtiwala sa ating Panginoon because Jesus Christ is our blessed hope. Why? Dahil darating ang araw, lahat po, tayong lahat na naglingkod ng matapat sa Kanya, merong pangako na nag-aantay ang ating Panginoon. At kahit pa yung mga tao, mga kapatid ko, amen, na hindi pa, amen, nakasumpong, hallelujah, sa ating Panginoon, meron ding pangako ang Diyos sa kanila. Sabi ng Bible, ikaw, na niligtas ng Panginoon, ililigtas din ng ating Panginoon yung pamilya mo at sa mga susunod na generations, mga kapatid. Biruin mo yun, ikaw, na naligtas, mag-alala ka, ako palang mag-isa pastor na naglilingkod. Huwag kang mag-alala, ang pangako ng Panginoon, ililigtas din niya. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, mga kapatid. Hallelujah. That's why, of faith in Christ, Abraham's seed, in Galatians chapter 3, verse 5. Dahil po sa pananampalataya ni Abraham. Amen. Hallelujah. That's why Abraham called the father of faith. Everybody say, praise the Lord. Kaya mahalaga ang pananampalataya mo. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ang pananampalataya mo. Kaya nga ang sanlibutan ngayon, mga kapatid, masyado na tayong dinadaya at tinataniman ang ating kaisipan, mga kapatid, hallelujah. At nakakalimutan na natin na sa pananampalataya tayo, amen, binigyan ng ating dakilang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, hallelujah, for without faith, sabi ng Hebrews, pag wala kang pananampalataya, imposible na malugod mo ang ating dakilang Panginoon. Dahil sa pananampalataya, nasumpungan at natupad ang pangako ng ating Panginoon kay Abraham, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Must be of faith in order to be Abraham's seed. Kung gusto mo maligtas at madugtong sa Abraham's seed at ikaw ay maligtas, kailangan mong sumunod sa utos ng ating Panginoon. And that is the command. Sabi ng Bible, amen, hallelujah, maliban na lang ang tao na ipinanganak sa tubig. Amen, hallelujah. At sa Espiritu, hindi sa makakasumpong sa langit, mga kapatid. Kung ikaw ay nabautismuhan sa tubig, sa pangalan ni Jesucristo, sa ikapapatawad ng kasalanan mo, mga kapatid, and, hallelujah, ikaw po makakatanggap ng gasa o pangako ng ating dakilang Panginoon. Then, you will experience, you will have the promise of God that you will have the eternal life, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa lahat ng ating mga kapatid na hindi ba nabaptize, mga kapatid, you need to be baptized, mga kapatid, in Jesus' name, in water. Hallelujah. Palakpakan natin ating dakilang Panginoon. Now, children of the promise. Everybody say, children of the promise. Kaya tinawag tayong children of the promise. Dahil tayo po, mga kapatid ko, ay nadugtong din mga binhi ni Abraham. Now, we call children of promise in Romans chapter 9, verse 6 to 8. Kung basahin natin yan, mga kapatid. In Romans chapter 9, verse 6 to 8, we are called children of the promise. And we are blessed. Everybody say blessed. Now, let us continue, mga kapatid. Now, sabi ng binasa natin that the Gentiles, binasa ni Brother August, that the Gentiles might glorify God for His mercy. Sabi doon, napakalinaw, mga kapatid, no? In Romans chapter 15, verse 8 to 9, na ang kaligtasan ng plano ng ating Panginoon, hindi lang sa mga Hudyo, kundi tayo din nabahagian, mga kapatid. That the Bible says, all the nations of the earth will be blessed. Genesis chapter 12, verse 3. Acts chapter 10, verse 34 to 35. Why? Because that is proof. Sa Old Testament pa lang, may plano ng ating dakilang Panginoon sa lahat sa atin, mga kapatid. That's why we are standing on the promise, according to Romans chapter 15, verse 13. Everybody say, standing on the promise. And what is that? Because if we are standing on the promise of God,
we must be filled with joy and peace in faith. Everybody say, praise the Lord. Hindi mo pwedeng sabihin, may pangako. Pagka pinangakuan ka, di ba masaya ka, mga kapatid? Punong-puno ang kagalakan yung puso mo. Di ba, masaya ka nga na nangako sa iyo yung tao. How much more pag ang Panginoon nangako sa iyo? Kaya kailangan mong palalahanan ng sarili mo, basahin mo ang kanyang salita. Why? That the Gentiles, sabi dito mga kapatid, amen, if we are full of promises from God, pababa. We must fill with joy and peace. Amen? Everybody say, praise the Lord. Joy and peace in faith. Hope that abounds by what? By the power of the Holy Spirit. According to Colossians 1, verse 5, and Galatians 5:5. Why? Because without the Holy Spirit of God, amen, we can never experience true peace and love, mga kapatid. Hallelujah. Hindi yung peace na pagka sa tuwing merong sahod o may pera, meron kang kapayapaan o kagalakan. Hindi yung totoo, mga kapatid. Dahil yun ay panandalian na at mawawala. But, if you're experiencing the power of God, the Holy Ghost, the Bible says in Acts 1, hallelujah, the promises, one of the promise of God, hallelujah, that ye shall receive power. After that, the Holy Spirit will come upon you. That is one of the promise of the Lord na nararanasan natin ngayon, and it is free. Libre lang, mga kapatid. And that is a strong, amen, hallelujah, that every one of us must be experienced, must be filled with the Holy Ghost, mga kapatid. And God or Jesus Christ will not just baptize us with Holy Ghost, but also with fire. Everybody say fire. Now, pabasa, Brother August, Hebrews chapter 6, verse 13 to 20. I love this part. Hebrews chapter 6, verse 13 to 20. We have a strong encouragement on this part, mga kapatid. Pabasa, Brother August. Hebrews chapter 6, verse 13 to 20. Hebrews chapter 6, Verse 13. Verse 13. Hebrews chapter 6, verse 13. Sapagkat nang nangako ang Diyos Nang nangako ang Diyos kay Abraham, palibhas ay hindi niya naipanumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kanyang sarili. Na sinasabi, tunay sa pagpapala at ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. At sa ganito, nang magapaghintay na may pagtitiis, ay naktamo siya ng pangako. Stop. Thank you, Brother August. Now, if you read that whole context, mga kapatid, Hebrews chapter 6, verse 13 to 20, ito ang magandang part. Bakit? Dahil hindi lang nangako ating Panginoon. Pag sinabi mo, mga kapatid ko, bukod sa merong pag-encourage ng ating Panginoon, Abraham obtained the promise, and God showed the heirs of promise, and Christian tayo lahat, mga kapatid, that His purpose is unchangeable. Amen. And ano sabi dito? Promise plus oath. Everybody say oath. It equals, ang result nun, mga kapatid, is strong encouragement. Promise plus oath equals strong encouragement. And the last word is, basahin natin sabay-sabay, God cannot lie. Everybody say, God cannot lie. Pabalik, Brother Angel, wala. You see, mga kapatid, dahil dito, tayong lahat, dumaranas tayo minsan sa haba ng panahon, mga kapatid, minsan nakakalimot tayo na that we Christians, we the followers of Christ, disciples of Christ, we are full of promises from God. And we are standing on the promises of God. Everybody say, praise the Lord. Hindi lang pala basta nangako ang Diyos sa atin, kundi siya'y nanumpa sa atin. Wow. Pag binasa mo yung Bible, mga kapatid, nanunumpa ako. Biruin yun, mga kapatid, ang Diyos. Amen. Kasama tayo sa pinangakuan ng ating Panginoon. At sabi ng Panginoon sa isa sa mga sumpa ng Panginoon, nanumpa siya, I will never leave you, nor forsake you.
Brother Dante, sa panahon na nanghihina tayo, na kawala tayo, walang-wala tayo, sabi ng Bible, I will never leave you comfortless. Bakit? Isang tanong lang mga kapatid, nagkulang ba ang Diyos sa atin mga kapatid? Na kahit man tayo makasalanan, hindi pa rin tayo kinalimutan ng ating Panginoon. Na kahit tayo datin siyang tinalikuran, hindi pa rin tayo pinagsaraduhan ng pintuan ng Panginoon. Why? Because God promised to us every time that we call to Him, He will answer. And every time na tayo magsisi sa ating mga kasalanan, His promise, I will forgive you. Wow, aren't you glad? Hindi ba tayo masaya? That this is one of the proof. Isa lang yan, mga batid. And there are thousands and thousands and thousands of promises from the Lord. And we are clearly standing on the promises of God. Wow, it's good to hear that God promised us at hindi lang basta-basta promise, kundi nanumpa ang ating Panginoon. Isa sa mga panumpa ng ating Panginoon, ano sabi ng ating Panginoon mga kapatid? That every time that we obey His command, pag tayo sumunod sa Kanya, God will always give reward. Amen. To the faithful. Meaning to say, if you remember mga kapatid, back in anniversary message, the reason why, isa sa mga challenge ng ating Panginoon is giving. Because back then in Old Testament, they offer as sacrifices mga kapatid, burnt sacrifices. Umpisa pa lang, tinuturuan na tayo ng Diyos na magbigay. Amen. Hallelujah. Because the kingdom of God, if you analyze the kingdom of God, na kapatid, that is full of not just sa karya ng Panginoon, mayroong mansion. Gusto ko mapalangit, pastor, kasi may mansion. Yung palang kaligtasan na pinagkalob sa atin ng Diyos, pagkaingatan na natin yan, yung palang. Sapat na mga kapatid na kahit nandito tayo sa sanlibutan, we are saved. Yung word na marinig mo na you are saved, my Lord and my Savior, na kahit man ang karamdaman at kamatayan, walang kapangyarihan because you are saved. Doon palang magalak ka na mga kapatid na merong assurance sa ating dakilang Panginoon that all of the believers who is baptized in water in Jesus' name for the forgiveness of your sins and to receive the Holy Spirit, then you will experience the eternal life. You will enter to the eternal life, to the heaven, mga kapatid. Doon pa lang, hallelujah, wala ka nang dapat pang ikaw-worry o kay kabahala, mga kapatid. Wala ka nang dapat ikasimangot. Wala ka nang dapat ipag-alala. Why? Because you are safe and secured kahit man nandito ka pa sa mundo. Di bali na magmahal ng bigas dyan. Di bali na yung mga pangako nila hindi matupad. Di bali na mga kapatid kung ganito mangyari sa mundo. Yung word na I am saved, that is enough. That's why the power of death, amen? Sabi ng Bible, oh death, where is your sting? Nawala lahat because Jesus Christ already overcome that from the cross of Calvary, mga kapatid. Everybody say, thank you, Jesus. Let us stand, mga kapatid. Now, let us go back to this promise plus oath. It equals strong encouragement. Alam nyo, minsan maraming nabibiktima dyan sa mga, alam nyo na, hindi ko na babanggitin mga kapatid. Oh, sabi ko sa iyo, itataya ko pangalan ko dyan. Kikita ka nyan. Pag ibibigay mo ganito, papalo yan ng 5 beses. Di ba ganun yung mga salita natin mga kapatid? Itataya ko pangalan ko dyan. Ako ang ano dyan. Pero alam nyo ang Panginoon, hindi lang pangalan niya ang ibinigay. Buhay niya, mga kapatid. That's why His name is powerful. Amen. At siya po ang makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Now, the Bible says, eternal life. There is the enough, and dito pa lang, mga kapatid, sa isa sa promise ng ating Panginoon, everybody say eternal life. Titus chapter 1, verse 1 to 3. Pag binasa natin yan, mga kapatid, that is enough. Yung buhay na walang hanggan, sapat na, mga kapatid, na pangako ng ating Panginoon. Pero tandaan natin, hindi lang yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang yan. Kaya ikaw mananampalataya, wag mo masyadong api-apihin ang sarili mo. Mahirap lang kami.
Ganito lang, bulad lang aming pagkain. Ganito lang, sakay-sakay lang ako, tricycle, magigisakay lang. Mahirap lang kami, pastor. Isang kahig, isang duka. Ganoon na kami, pastor. Alam niyo, sa totoo lang, ikaw na nabautismuhan, nalaligtas na, mga batid, ikaw ang pinakamayaman. Sa totoo lang. Sa totoo lang na pagkasabi. Oh, sa totoo lang, mga kapatid. Kaya nga, panghawakan mong mabuti ang kaligtasan na walang makakaagaw nito. Dahil yan po, ito palang pangako ng ating Panginoon. That is enough. Now, before the time began, Ephesians chapter 3, verse 11, revealed and obtained through preaching the Word of God. Jesus is the Word of life. Everybody say, Word of life. That is the promise of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. If you read that, mga kapatid, hallelujah. Gospel is the Word of life. If you read Acts chapter 13, verse 47. That is one of the promises na ating Panginoon. Now, the last part, the promises of heaven. Habitation. 2 Corinthians chapter 5, verse 1. Amen. Lahat po tayo, mga kapatid, amen. Hindi lang basta lugar na kung saan likha ng tao, but it was built by God. A homeland, amen. That is a promise of heaven. Habitation, homeland for strangers and pilgrims. Next, an inheritance for the children of God. Next, a rest for souls, mga kapatid, who struggled and prevailed. In Revelation chapter 14, verse 13. Next, a crown for a victorious. A crown for a victorious, mga kapatid, sa lahat ng nagtatagumpay. Not a crown of ambition, but a crown that is conferred as the reward of a holy living, according to 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. All God's promises are true. And it is reliable and trustworthy, giving us full assurance, mga kapatid, hope. According to 2 Corinthians 1:20, must be in Christ to have the promises. Put on Christ by being baptized. Everybody say baptized. Into Christ and become an heir of His exceedingly great and precious promises. Basahin natin sabay-sabay dito sa last part, sa exceedingly, 1, 2, 3, go. Exceedingly great and precious promises. You still remember one of the song of Mark Crowder, Promises? Promises. Diba? Yes, do you believe that you're standing in the promises of God, mga kapatid? Because if you believe that you are standing in the promise of God, your face must be filled with joy and with love, and you are excited because I am standing on the promise of God. Because the question is, are you standing on the promises of God? Palakpakan natin ating dakilang Panginoon. Kaya ikaw at ako, na mga niligtas ni Kristo, tandaan mo, hindi lang siya nangako sa iyo, kundi siya'y nanumpa din sa iyo. What a mighty God and Savior Jesus Christ. Biruin mo, mga kapatid, ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari at Panginoon ng Panginoon, nangako at nanumpa sa iyo na iibigin ka niya hanggang sa katapusan. That's why, as the musicians and singers will prepare a song, before we go to the altar, let's make a prayer commitment, mga kapatid. Alam ko marami tayong mga pangako o panumpa sa ating Panginoon na napako, mga kapatid. But I tell you, it's not the end. Hindi pa tapos. We can still make that, Lord, teach me, Panginoon, hallelujah, na ako, Panginoon, matutong manalangin at sumunod sa kalooban mo at manatili sa kaligtasan kasama aking pamilya, kamag-anak, ka-churchmate, lahat tayo, mga kapatid. Because we are standing on the promises of God. Let us raise our hands, mga kapatid, and toward heaven, and let us pray right now in the Holy Ghost. Lord Jesus, salamat, Panginoon, sa iyong salita. Tunay na ikaw ay hindi nagsisinungaling, Panginoon. Tunay, Panginoon, na hindi ikaw nagkulang sa amin. Tunay, Panginoon, na kailanman, hallelujah,
ikaw ay tapat sa amin, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, hallelujah, na amin pong Panginoon, amen, mga panalangin at mga pangako at amin, amen, ito, Panginoon, dinadalangin, O Diyos, na sa tulong mo, Panginoon, ay kami manatili sa kalooban mo, Ama, at sumunod, at marunong at matutong sumunod sa kalooban mo, Panginoon. At kami, turuan mo, amen, na maging tapat sa iyo, O God. At lalo na sa iyo pong, Panginoon, pagbabalik, dalangin namin, Panginoon, hallelujah, na kami sama-sama, ang aming mga anak at aming pamilya. Lord, we pray, hallelujah, that you promise that you will return. And we believe by faith that we will be saved. In Jesus' name, palakpakan natin ating Panginoon.